lalagyan natin tong ating wire. Quality guys. Hey, what's up guys? So ngayon is meron po tayong soldering iron na i-review mula sa FNIRC. At ito po ay isang pen type soldering iron at ang model niya ay HS01. So maganda siya, and pagtingin natin or kung titingnan natin yung kanyang basic parameters, makikita natin dito yung kanyang model which is HS01. And then ito po ay 65 watts. And then ito po ay ginagamitan ng USB Type-C, and meron po siyang 0.87 inches OLED display. And pagdating naman sa kanyang operating temperature range, ito po ay 80 to 420 degrees Celsius or 180 to 780 degrees Fahrenheit. Ang operating voltage nito ay nasa 9 volts hanggang 20 volts. Ayan. So, syempre, bago natin buksan itong unit na to, alamin muna natin yung mga accessories na kasama ng soldering iron na to. So, pagdating sa kanyang power brick, ayun. So, ginagamitan siya ng isang heavy duty na 65 watts. No? Ayun. So, pagdating sa kanyang power brick, ayan. So, actually, mabigat siya. And talagang quality. Ayan. And then, syempre, hindi dyan mawala yung kanyang cable. Ayun. So, pagdating sa kanyang cable, ginamitan siya ng USB Type-C to USB Type-C. Ayan po. And then, yung head niya is made up of metal. And talagang masasabi kong quality din. And pagdating sa cable niya, sa totoo lang, hindi siya matigas. Flexible siya. Ayun, malambot siya. And maganda siyang gamitin. Unlike sa ibang mga cable na matitigas, ito kasi halos sumusunod siya kung saan direction mo siya i-move. Ayun. Alright. Siyempre, meron pa siyang kasamang adapter. Ito, meron siyang adapter. And then, siyempre, hindi dyan mawala yung kanyang soldering stand. So, maliit lang yung kanyang soldering stand. And actually, cute. Cute lang naman yung kanyang soldering stand. And pagdating naman sa kanyang soldering tip, halos doon ako natuwa. Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 soldering tip yung nakapaloob sa kanya. So ngayon is bubuksan natin itong unit na to and titingnan natin kung ano nga ba yung nakapaloob sa box na to. Actually, napakaganda nung design ng product na to para sa akin. Kasi nga, para ka lang nag-unbox ng cellphone. Ayun. Di ba? So, para ka lang nag-unbox ng cellphone. Yun. And then, kung titingnan natin, ilayin lang natin ito. Ayun. So, makikita natin dito, bumubungad na sa atin yung ating user manual. Ayan. So, bumubungad na sa atin yung ating user manual and syempre yung ating product. So, ayun, tabi lang natin yan. Ayun, tingnan natin yung kanyang user manual. So, meron siyang Chinese, yung language na ginamit. Ayun, meron din siyang English. And then, nakapaloob din dito yung kanyang mga specification and yung function ng unit. Actually, hindi pala 5 na soldering tip yung kasama. Kasi sa loob ng box, meron pang isang soldering tip. So, bale 6 lahat yung soldering tip na kasama. Ayan, 6 lahat. Bonus na tong isa na nakasama dito sa loob ng box. Alright. So, kung titingnan natin, ayun. So, maganda siya. And sa totoo lang, maliit siya. And masasabi kong magaan siya. Ayan. So, para sa akin, sakto lang. Ayan, magaan siya, which is additional point para sa akin. So, gusto ko sa soldering iron is magaan. Kasi nga nakakangalay naman kung ang gagamitin mong soldering iron is mabigat. So, ayun. And meron siyang kasamang takip. Ayun. So, I think ganito siya. Ayun. So, maganda. Maganda tong soldering iron na to. Meron pa siyang kasamang takip. Alright? So, ngayon is try nating ilagay itong soldering tip
dito sa ating soldering iron. So, sa paglagay ng soldering tip dito sa ating soldering iron, based dito sa kanyang instruction, sabi dito is remove the nut, and then insert soldering iron tip, and then lock nut. Alright? So, pihitin lang natin to. Pihitin lang natin. And then, ilalagay natin tong ating soldering tip. Wow. Yan, lagyan natin soldering tip. And then, isara natin. Alright. Yun. Ngayon nasara natin is, yan, sakto lang. So, pihitin natin ng konti. Ayan. Ayan. So, ito yung ating unit. So, makikita natin dito, meron siyang dalawang button. And ito yung kanyang OLED display. So, talagang maliit lang. Alright. So, ngayon, try natin i-power on itong ating soldering iron. Siyempre, kunin natin yung ating USB cable na Type-C. Yun, so maganda. Lalagay natin siya dito. Yan. And then, ilalagay natin to dito. Patong natin. Right? Then, saksak natin to or i-plug natin to sa ating wall outlet. So, ito yung gagamitin ko. Itong ating maliit na test bulb. Yun. So, ayun guys. Kung makikita nyo, nag-power on siya. And lumabas yung kanyang display. Right? Uy, sakto. Ang bilis. Actually guys, ang bilis uminit ng kanyang soldering iron. So, try natin to kuha ko ng soldering lead. Ngayon naman ay magkakandak tayo ng isang napakasimpleng experiment lang naman. Ang gagawin natin ngayon is alamin natin kung gaano nga ba kabilis makatunaw ng soldering lead itong soldering iron na to. Alright? So, kung nakikita nyo, malamig na siya at hinahawakan ko na yung kanyang soldering tip. So, bali naka-unplug yung ating unit. Ayan. And, ipa-plug ko siya and titingnan natin kung gaano kabilis makatunaw ng soldering lead itong soldering iron na to. Alright? Or kung gaano siya kabilis uminit. So, pa-plug ko lang yung ating power supply ng ating soldering iron. Ayun. So, nag-start up siya. Then, press natin to. Ayun. So, mabilis siyang uminit. And, abang na natin itong ating soldering lead. Yun, actually, ang bilis niyang uminit. At saka yung soldering lead na ginagamit ko, makapal siya. So, bigla din ako kasi yung soldering iron na ginagamit ko, hirap siyang tumunaw ng soldering lead na ginagamit ko. Ayan, so kung nakikita nyo, ang bilis niyang tunawin yung soldering lead. Ayan. So, ang bilis. Hindi siya naka-fast forward, no? So, talaga masasabi kong quality rin. Try natin to sa ibang board and subukan natin. Ayan, so meron tayo dito ng isang board and susubukan nating maghinang dito sa isang printed circuit board na to. Alright? So, subukan natin. Okay, ang components yung ating tatanggalin. Na ito. Tanggalin natin itong
Ngayon naman is meron tayo dito ng factory cut na backlight. And kung nakikita nyo, yung likod niya is made up of aluminum. So, susubukan natin kung gaano siya kabilis tunawin yung terminal dito gamit yung ating soldering iron. Alright? So, try natin to hinangin. Ay, wow, ang bilis. Nakikita nyo ba? Actually guys, mabilis siyang makatunaw ng soldering lead, or ang bilis niyang tunawin yung soldering lead kahit na yung napagdikitan ng ating backlight is made up of aluminum. Alam nyo kasi kapag minsan yung soldering iron na gamit ko, nahihirapan siyang tunawin yung terminal na to kasi nga yung init ng soldering iron is nadidissipate dito sa aluminum side na to. So, pero itong ating soldering iron na ginamit, yung sa FNERC, ang bilis. So, mabilis siyang natunaw yung soldering lead. At the same time, mabilis siyang kumapit doon sa ating backlight. So, try natin tong isang to. So, ngayon, tingnan nyo. Yun, tumikit agad siya doon sa backlight. Quality. Yun, so nakadikit siya agad. So, ngayon naman, subukan natin magdugtong ng wire. And titingnan natin kung gaano siya kabilis. So, meron tayo dito ng isang wire. Ayan. Idudugtong natin doon sa ating backlight. So, subukan natin tong side na to. Sa positive naman. Ayan. So, lalagyan natin tong ating wire. Quality guys. Yun, saglit lang. So, actually, ang ine-expect ko is mahihirapan siyang makatunaw ng soldering lead doon sa ating backlight. Kasi nga, minsan, yung soldering iron na ginagamit ko, nahihirapan siyang tunawin yung lead. Kasi nga yung init is nadidissipate dito. So, mabilis niyang natunaw yung soldering lead. At maganda rin yung pagkakahinang niya doon sa ating circuit. Okay, so ngayon naman kung gusto mong i-navigate yung setting ng soldering iron na to, ang gagawin mo lang is pipindutin mong sabay itong dalawang button. So ayun, kapag pinindot natin siyang sabay, ito yung lalabas sa kanyang setting. So meron tayong brightness, calibrate, temperature unit, sleep time, sleep temperature, child lock, language, handheld, voltage select, and then balik tayo sa brightness. So, kung gusto mong piliin yung setting ng brightness, ang gagawin mo lang is long press mo lang itong right button. And then, bubukas na yung setting sa brightness. So, kung gusto mo siyang hinaan, syempre, pindutin mo tong left side na button. And ayun, kung nakikita nyo, humina yung brightness ng ating OLED display. So, kung gusto mo naman siyang lakasan, yung brightness, pindutin mo lang tong right button. Ayun. So, pipiliin ko lang is yung gitna. Ayan. Then, kung gusto mong mag-exit dyan, long press mo lang to. And then, babalik ka sa setting. Right? Next, kung gusto mong mag-navigate sa ibang setting, halimbawa, gusto mo siyang i-calibrate, so, long press mo lang itong left button. And then, kung nakikita nyo, nakakalibrate naman siya. Then, kung gusto nyo umalis sa calibrate, pinutin nyo lang to. Long press nyo lang to. Then, we have temperature unit. So, it's either kung gusto nyo is naka-Celsius kayo or naka-Fahrenheit kayo. So, kung gusto nyo naka-Fahrenheit,
navigate nyo lang siya gamit yung left and right button. And then, kapag nakapili na kayo, long press nyo lang itong right button. So, pero ang pipiliin ko is, ang temperature unit natin is Celsius. So, yun na lang ipipiliin ko. And then, pindutin mo lang tong left button. So, long press mo lang siya. Ayun. And then, we have sleep time, sleep temperature. So, kapag sinabi natin sleep temperature, so, anong temperature siya unti-unting lalamig. Alright? So, gusto mo mag-exit dyan. So, I think I'll go for default, which is 200 degrees Celsius. And then, kung gusto mo mag-exit dyan, ganun pa rin. Long press mo lang itong left button. So, we have child lock and then language. Right. So, sa child lock, siguro hindi ko na siya i-click kasi wala namang bata na makikialam pagdating dito sa soldering iron na to. And then, pagdating sa language, kung gusto mo siyang i-navigate, long press mo lang ulit itong button na to. And then, meron siya tayong dalawang option. Alright? So, we have English at saka Chinese. So, syempre, doon tayo sa English. Then, kapag gusto mo siyang mag-exit, press mo lang itong right button. Ayan. So, we have handheld. Right? Pagdating sa handheld, pipili ka ba kung left or right? So, syempre, hindi naman tayo kaliwete. Ayan, dito tayo sa right. So, long press natin to. And then, ayun, balik na tayo sa ating setting. So, sinet ko siya kanina sa 80. And then, kung gusto natin siyang taasan, pinutin lang natin to. Ayan, taasan natin siya. Gusto ko siyang gawing 300. Ayan, 300. And kung makikita nyo, ang bilis tumaas ng temperature niya. Ayun, so nasa 300 na agad. So honest review lang pagdating sa soldering iron na to. Sa totoo lang, napahanga ako ng soldering iron na to kasi nga, ang bilis niyang uminit and ang bilis niyang makatunaw ng soldering lead. Halos seconds lang yung pagitan, which is additional features para sa soldering iron na to. And ang isa pa, magaan lang siya and hindi siya nakakangalay gamitin. And then yung pagdating sa kanyang cable, napakalambot, which is maganda din gamitin. Kasi nakapaggamit na ako dati ng soldering iron na mabibigat and nakakangalay siyang gamitin. Wala na kung mahaba-habang soldering yung ginagawa mo or gumagawa ka ng isang project. Sa totoo lang, medyo duda din ako sa umpisa. Kasi nga, ang liit lang niya. Pero nung ginagamit ko na siya, doon ko rin na isip-isip na maganda rin pala tong soldering iron na to. And then, syempre, ang bonus features pa dito is hindi lang isang soldering tip yung kasama niya. Meron pa siyang iba't ibang soldering tip na mayroong iba't ibang sizes. Which is talagang applicable din kung ang ginagawa mo is more on soldering. And ang isa pa, dahil sa maliit lang tong soldering iron na to, maganda tong gamitin sa mga SMD components kung ikaw ay maghihinang. Diba? Kasi nga, ang ganda ng kanyang soldering tip. And meron pa siyang iba't ibang sizes ng soldering tip. So, nung hinihinang ko yung backlight, nung una medyo, sabihin na natin nagdududa rin ako na mahihirapan siyang makatunaw or tunawin yung soldering lead. Kasi nga yung likod ng backlight is made up of aluminum. So, yung init ng soldering iron is madidissipate lang doon sa aluminum. Pero nung tinesting ko na siya, nakita nyo naman sa video, ang bilis niyang tunawin yung soldering lead. At the same time, ang bilis kumapit ng soldering lead doon sa ating backlight. Which is talagang magandang gamitin. So, sa mga susunod na video tutorial natin, kung meron man tayong repair o kung meron man tayong gagawin, ito ng soldering iron na to yung ating gagamitin. And syempre, all the long run is bibigyan ko rin siya ng review habang ginagamit natin siya. Alright? So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video review
patungkol sa HS01 soldering iron ng FNERC. At syempre ilalagay ko po yung ating product link dyan sa ating video description kung sakaling maisipan yung bumili ng ganitong klase ng soldering iron. So muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing stay humble and be creative. Maraming salamat. Hey, what's up mga kabady? I'm Andrew Electronics. Just click here to subscribe.